Pagkatapos ng mahigit 1-year drought sa Premier Volleyball League, muling nasorpresa ang PVL landscape sa pagbabalik ni Ea Laure at hindi lang dahil sa kanyang laro. Sa pagbubukas ng New Year, opisyal nang itinayo ng dating UST team captain ang kanyang kampo sa Choco Mucho Flying Titans matapos ang isa sa pinaka-intense at pinakamaingay na bidding war sa kasaysayan ng liga. According to some sources, pumirma si Laure ng 3 taong kontrata having a monthly salary of 620,000 pesos, isang presyong bihirang-bihira sa lokal na volleyball scene. At bago pa tuluyang nakuha ng Flying Titans ang oo ni Ea, ilang teams ang nagunahan at nagtaasan ng offers. Signal, Capital One at Farm Fresh ay lahat pumasok sa karera. Base sa impormasyong nakuha, nagsimula ang bidding sa 350,000 kada buwan. Mabilis itong umakyat sa 400K, 450K, 550K, hanggang sa maiwan na lang ang Choco Mucho sa mesa, tanga ng 620K na offer na hindi na matapatan ng iba. Hindi man nagbigay ng pahayag ang kampo ng Choco Mucho sa oras ng pagsulat, malinaw ang mensahe. All in sila kay Ea Laure. Sa unang tingin, malaking tanong talaga. Sulit ba ang 600 at 20,000 piso kada buwan para sa isang player na galing sa mahabang layoff dahil sa non-compete clause ng dati niyang kontrata sa Cherry Tigo? At the age of 26, si Laure ay papasok pa lang sa kanyang prime. 5'10" outside spiker, nakilala sa walang takot na opensa, malakas, agresibo, at may dalang emosyon sa bawat palo. Isang player na kayang baguhin ang momentum ng laro at mas mahalaga, ang identidad ng isang koponan. Higit pa sa stats at panalo, dala rin ni Laure ang marketability. Marami ang naniniwalang siya ang susunod na mukha ng Rebisco Volleyball Empire, isang papel na matagal nang hawak ni Alyssa Valdez sa Creamline. Money can't buy happiness, sabi nga nila. Pero sa mahigit 600,000 per month, binili ng Choco Mucho, hindi lang ang serbisyo ni Ea Laure, kundi ang pangarap na maging perennial title contender.